Good afternoon po. First vlog for the day, November 20, 2021. So, kung naalala nyo, nag-vlog ako dun sa COVID vaccine. Mailan-ilan na rin yung na-vlog ko tungkol doon. Pero may nakalimutan ako. Okay, dun sa comorbidities. At saka dun sa mga PWDs. Kasi ang nasabi ko lang is yung comorbidity can lead to permanent disability. Yun lang. So balikan nyo na lang yung videos ko regarding doon. Pero yung PWC o people with comorbidities is mayroon pang underlying principle doon. At saka yung PWDs, lagi kasing sinasabi, ano ba dapat yung priorities? Yung may comorbidities or yung PWDs? Well, ang sagot ko dyan, kung ako lang ang tatanong na, kasi pag pumunta ka sa vaccine hub o sa mga vaccination centers, ini-interview ka, meron kang check, meron kang form na pipill upan, meron yung mga nag-i-interview, merong chechikan, at may mga tanong sa'yo. Ang tanong is, may sakit ka ba sa puso, may hika ka ba, at kung ano-ano pa. So yun yung may comorbidities. Comorbidities, ibig sabihin may sakit ka na. Okay? Kasi ang vaccine, like yung COVID vaccine, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, Pfizer, J&J, lahat ng vaccine na yan may side effects na minsan nakakaapekto sa tao. Fatal yung side effects na yan. It could lead to a cardiac arrest or pwede kang brain dead, pwede kang mamatay dun. So yung may comorbidities, kailangan ng doctor's clearance kasi may nagpapabakuna na biglang naha-high blood. Okay? Kaya kita nyo meron sa vaccination, may post-vaccine monitoring. Kasi tinitignan after 30 minutes anong epekto sa'yo ng bakuna. Dapat yung masakit lang yung arm, medyo mabigat yung pakiramdam, yun lang. Or within yung usual na lalagnating na, yun lang. Kasi nag-a-adjust yung katawan mo dun sa bagong ipinasok sa yung immune system. Pero pag yung mga fatal na, kasi minsan may nagpapabakuna na hindi nila alam na may comorbidity sila. Okay? Nalalaman lang nilang may comorbidity sila kapag ka may side effects. So ang priority nun is dapat yung mga PWDs na walang comorbidities. Bakit? Yun yung objective ng bakuna. Maprotektahan sila sa COVID. So kung wala silang comorbidities, para sa akin mauna sila. Kasi wala na silang antayin pupunta na lang sila dun sa vaccination hub. Wala naman silang iniindang kahit na wala nga silang maintenance diba? Wala naman silang tinake na bakuna 1 month prior kung yun yung first dose nila, or yung sa second dose nila wala naman silang tinake, siguro yun lang ang inantay nila, assuming. So dapat mauna sila kasi yung may comorbidities, meron pa yung doctor's clearance, kailangan pa pumunta sa doktor. At ang mga check-up ng mga may comorbidities, minsan by schedule. Kailangan yung clearance kasi minsan ang doktor lang makakapagsabi kung pwedeng bakunahan ang isang tao. Kasi Sir Jacob, meron po kami isang member dito na inaano niya na baka meron na siyang heart problem, so hindi siya nagpapabakuna kasi wala pa siyang clearance galing sa doktor. Sa lahat po ng active members namin, yun pa lang po ang kilala kung hindi pa nababakunahan dahil wala pa hong clearance. So kung tinatanong nyo kung para sa akin priority ba, mas priority syempre yung walang comorbidities. Kasi nag-i-encourage kayo magpabakuna, lumalapit na Kung walang comorbidities yun, bigyan na agad ng bakuna. Kasi kung may comorbidities yun, mag-aantay pa syempre ng clearance para maiwasan yung fatal, yung masamang epekto ng side effect na pwedeng cardiac arrest, pwede kang mag-brain dead, pwede kang magkaroon ng
high blood pressure. May nagpapabakuna nga, hindi niya alam na may sakit na pala siya, doon lang na-trigger nung nagpabakuna siya. Akala kasi ng ibang tao wala silang sakit, pero nung nagpabakuna meron pala. Di ba? May taong ganun, lalo na yung sa medyo may edad na. So yun po, emphasis on comorbidities and doctor's clearance with regards to COVID vaccine. Mahirap kasi yun uunahin nyo yung may comorbidities. Paano kung wala pang clearance yun? Di ano na naman, mapapanis na naman yung bakuna. Kasi yung IATF, dapat may ano yan pag A3 ka, with comorbidities ka, mag-antay muna ng clearance. Yun ang sinasabi, kailangan ng clearance So dun muna sa walang comorbidities, dapat mali yun. Kasi mag-aantay pa ng doctor's clearance yan o doctor certificate yan na certificate na pwede o certified na pwede siyang bakunahan ng kahit na AstraZeneca and company. So yun lang po.